may isang bagay na dapat huwag mong gawin pag ikaw ay malungkot. What is that one thing that you should not do when you are sad and disappointed? Do not make any major decision. Pag sobrang lungkot mo, pag sobrang disappointed mo, pag nai-stress ka sa buhay, huwag kang gagawa ng malaking desisyon. Amen? Because when you are at the lowest in your life, and if you make a major decision, you will choose the wrong thing. Halimbawa, pag gutom ka, huwag kang mamimili magro-grocery. Why? Because you will pick the wrong thing. Amen? Pag desperado ka, wala kang trabaho, huwag kang mag-job hunting. Amen? Dahil, pag wala kang choice, merong binigay na trabaho sa'yo, kahit na pangit ang trabaho, kahit hindi mo kaya, o kahit mababa ang sweldo, kukunin mo. Amen? Pag broken-hearted ka, huwag kang maghahanap na magmamahal sa'yo. Hindi po ba? Bakit? Because you will choose the wrong person. Nagtatanong ang marami, Father, may girlfriend ka ba? Ito po ha, para hindi na kayo nakikipag-chismis sa iba. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo. Ako mismo ang magkukwento sa inyo. Alam na rin po ng aking parents ito. Nung ako po ay nagpapari, nagkaroon po ko ng girlfriend. Nakilala ko po siya, nag-cross-enroll po kami sa isang university. Nursing po siya, kaklase ko po siya sa isang subject. So nagkaroon po kami ng mutual understanding. Hanggang di ko alam, girlfriend ko na pala siya. Pero I had to make a very hard decision. Sino bang pipiliin ko? Siya o ang Diyos? Dahil I was at the middle of studying, of becoming a priest. Hindi pwede yung namamangka sa dalawang ilog. Hindi po ba? Mahirap. You have to be faithful only to one so that you can give your best. Kung siya, siya. Kung ang Diyos, ang Diyos. So, I had to make a very difficult choice. So, it was very painful for me to say, hindi na tayo pwede, cannot be together. And sobrang heartbroken po niya. Alam niyo po nangyari, nung before kami mag-graduate, dahil nasaktan ko siya, nabigla na lang ako nung nalaman ko na buntis siya. Bakit nabuntis? Kasi naghahanap ng isang taong magpupuno doon sa nasaktang puso. It is wrong. It is not right to find a person to love when you are sad. That is why the very important question now is, what to do when we are sad and disappointed? Tatlong bagay lang po. Very simple things. Number one, walk. Maglakad ka. Yan yung ginawa ng mga disciples ni Jesus. They were walking. And what does walking means? Lumabas ka sa kwarto. Napakarami pong tao, pag malungkot, anong ginagawa? Nagkukulong sa loob ng kwarto. Amen? But that is wrong. When you close yourself in the room, lalong-lalo na pag pinatay mo ang ilaw, lalo ka madidepress. What you need to do is, you go out, you breathe fresh air, walk, ibig sabihin, you stretch, you exercise. And that is scientifically proven po, that when you warm up your bodies, when you exercise your bodies, you will feel good. Amen? Huwag kang magkukulong pag ikaw ay malungkot. At ang mabuting balita, pag malungkot ka, lumabas ka, ano ang sabi sa Ebanghelyo? Makakatagpo mo ang Panginoon. Yes, the Lord enters closed doors. But remember this, the Lord meets us on our way. The Lord is there journeying with us. Kaya nga, fight the temptation when you are sad to close yourself, open yourself, go out, and Jesus will meet you. That is the first one. Lumabas, maglakad. Pangalawa, talk. Narinig nyo naman po sa ating ebanghelyo. Malungkot, sinamahan ng Panginoon, naglalakbay yung dalawa. Tinanong sila, saan kayo papunta? Ano bang naranasan nyo? Nagkwento sila. Jesus allowed them to talk. Because remember, there is healing in talking. Pag ikaw ay nasugat sa iyong katawan, madali na mag-inom yan, basta pabayaan mo. Pero alam niyo pong mahirap na pagpapagaling, mahirap at papapabuti. Yung sugat ng puso, yung sugat ng loob, yung sugat na hindi natin nakikita. And how do you heal that? You heal that by opening yourself. You talk. You tell your story
Kaya nga po meron tayong counseling. The next time that you have a friend or a family member that has a problem, listen to them first. Alam niyo pong problema na napakarami sa atin, we do not listen. Pag may sinasabi yung anak mo, pag may sinasabi yung kapatid mo, agad meron kang ibabatin. Agad meron kang sasabihin. Hindi po ba? Please, listen. They just want to open themselves. Dahil may sugat dyan. Nasasaktan sila. Nakita niyo naman po, Panginoon, no nag-open up itong mga alagad, hindi siya nag-butt in, hindi siya nag-interject. He just allowed them to talk. And a lot of us are yearning for that. Yung masabi lang yung kanilang sakit ng kanilang kalooban. Diba? Pagkatapos mong sinabi yung problema mo, ikaw ay okay na. So, if you have sadness in your life, talk. Say it to someone that you trust. At sino ba ang pwede natin pagsabihan kung hindi po ang Diyos? Amen? Thirdly and lastly, we pray. After walking, after talking, anong ginawa nila? Sama-sama daw sila, salo-salo, breaking bread. That is the Eucharist. Nagdasal. At nung sama-sama sila, kasama nila ang ating Panginoon. Sabi, their hearts were burning. Nag-aalab ang kanilang puso. Sinong makakapagbigay ng tuwa sa iyong puso? Meron pong isang santo, si Saint Charbel, a Maronite priest. Napakaganda na sa kanya sinabi, precious stones cannot give you happiness because they are just stones. Bato lang ang mga yan. People cannot give you happiness. Why? Because people do not own happiness. Amen? A lot of us are sad. A lot of us are depressed sometimes. And he said that you cannot give what you do not have. We do not own happiness. How can people give you happiness? Most of the time, people give you disappointment. Pero sabi ng santo, only Jesus, only Christ can give you happiness. Why? Because God creates joy. God gives us happiness. Kaya nga palagi ko sinasabi, pag ikaw ay malungkot, magsimba ka. Pag ikaw ay malungkot, pumasok ka sa simbahan. Because joy is a gift from God. It is the gift of the Holy Spirit. Kulang ka sa dasal pag ikaw ay malungkot. Amen? My dear friends, many times in our journey in life, we cannot be free from sadness and disappointments. And yet remember these three things. Pag malungkot ka na, lumabas ka lang, maglakad ka. Pag disappointed ka, buksan mo lang ang iyong sarili. Mag-open up ka, mag-share ka sa iyong sarili. Pero pangatlo, huwag mong kalimutan, ang palaging nakikinig sa iyo ay ang Diyos. Ang Diyos ang makakapagbigay sa iyo ng tuwa. That is why, always pray, magdasal ka. Buksan mo ang iyong isip sa Diyos, buksan mo ang iyong puso sa Diyos, at tanggapin mo muli ang tuwa galing sa Diyos.